Sige, tingnan ninyo kung anong lantaran at mayabang na itinuturo sa mga mosque sa Australia, ipinagmamalaki pa at may kamera pang nakaset up. Walang tinatago, lantad dito sa lahat. Pakinggan ninyo, ang pangalan niya ay Abu Usad, isang iskolar ng Islam. Kaya ang mga Yahuud, ang mga Hudyo ng Banu Israel ay matagal ng pasimuno ng kaguluhan at fitna kahit bago pa dumating si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi nilang sinasabi ng mga Hudyo na ang mga Muslim, subhanallah, ay lagi nag-iimbento lang. Gusto nating sipiin mula sa kanilang aklat tungkol sa kanilang iniisip. Kailangan nating matutunan ang tungkol sa mga taong ito dahil sila ang palaging makakaharap natin hanggang ipadala ni Allah subhanahu wa ta'ala si Imam. Si Imam al-Mahdi ang Mesiyas ng mga Muslim. Narinig mo ba? Sabi niya, haharapin natin ang mga taong ito hanggang dulo ng panahon. Kaya kapag sinabi nila sa iyo na, kaya lang namin kinamumuhian ng mga Hudyo ngayon ay dahil sa isyung pampulitika. Dahil ang Israel ay isang settler colonial state at ipinaglalaban lang namin ang karapatan ng mga katutubo sa lupaing iyon. Sinasabi namin sa iyo na puro kalokohan lang yon. Kahit ibigay mo pa ang Jerusalem o buong Israel, kahit mawala pa ang Israel, hindi titigil ang mga ito sa pag-usig sa mga Hudyo. Alam mo ba kung sino ang nakakaintindi nito? Naunawaan ito ng mga Hudyo, kaya handang lumaban ng Israel hanggang kamatayan upang masiguro ang kanilang bansa dahil alam nilang kapag nawala ito, mawawalan sila ng sariling bayan. Mauwi sila sa awa ng susunod na Hitler o kaya'y sa awa ng mga Islamista. Sa madaling salita, parang hatol na rin yon ng kamatayan. Kaya bawat bansa sa mundo ay pinapayagang magkaroon ng sariling bayan, pero hindi ang mga Hudyo. Bakit? Alam ko kasi edukado ko tungkol dito. Alam natin yan. Hindi titigil ang mga tao sa pagtugis sa kanila. Kung isa kang baliw na woke, na makakaliwa, na naniniwalang settler colonial state ito na dapat burahin sa mapa, bla bla bla. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Bakit gusto nilang mawala ang Israel? Sino ang mas nakakaalam tungkol sa Islam? Ikaw o mga eskular ng Islam? Hindi naman ekstremista ang taong ito. 100% akong sang-ayon sa kanyang opinyon dahil yan mismo ang itinuturo ng Islam. Hindi siya tanga. 100% siyang tama ayon sa mga turo ng Islam. Ito ang mga taong sa wakas ng panahon, si Allah subhanahu wa ta'ala ang magpapakita ng mga himala sa mga tao ni Muhammad na sila mismo ang makakakita at makaririnig. Tungkol sa panahong na laban ang mga Muslim sa mga Hudyo, Pati na ang mga bato. magsasalita ang mga puno, magsasalita ang bato at sasabihin nila, o Muslim, o mananampalataya, may Yahudi sa likod ko. Halika at patayin mo siya. Maraming propeta ang pinatay ng mga Hudyo. Ito ay hayagang. May pagmamalaking itinuturo sa mga mosque sa Australia. At matagal na itong nangyayari sa United Kingdom. Pakinggan ninyo. Isang sermon at the Redbridge Islamic Centre siya in Ilford. Ilford pa talaga. Basurang lugar yon. Si Ilford na nalangin ang tagapagsalita kasama ang kanyang kongregasyon sa wikang Arabe upang sumpain ang mga Hudyo at ang mga anak ni Israel. 2 beses na pinasali ng talk CD ang recording ng magkahiwalay. Sa Islam, ang mga anak na Israel ay hindi tumutukoy sa makabagong estado ng Israel. Tinatawag na lahi ni Israel ang mga Hudyo dahil iyon ang kanilang tribo. Ganon sila tinutukoy ng Islam. Minsan tinatawag silang mga Hudyo o minsan bilang Bani Israel, na ang ibig sabihin ay mga anak ng Israel. Ito'y binibigkas ng isang aktor. O Allah, sumpain mo ang mga Hudyo at ang mga anak ng Israel. O Allah, sumpain mo ang mga hindi naniniwala at ang politika. Wala na rin kayo. Kayong mga hangal na mga pawoke na baliw. Wala na rin kayo. Hindi ka mahal ng mga taong ito. Sumpain ang mga Hudyo at ang mga anak ng Israel. O Allah, sumpain ang hindi naniniwala at politika. O Allah, sirain mo ang kanilang mga salita. Yanigin mo ang kanilang mga paa. Pagwatak-watakin at sirain mo ang kanilang pagkakaisa at wasakin mo ang kanilang mga tahanan at sirain mo ang kanilang mga bahay. Mula London hanggang Liverpool. Kung magmarsa ang 3 bilyon papuntang Israel, tapos na ang lahat. Nakatutok sila sa Israel. 2 bilyon, tapos na. Tingnan mo kung gaano kaawa-awa ang mga taong ito. Magmarsa papuntang Israel. 2 bilyong Muslim, tapos na ang Israel. Sige, subukan mo. Hindi natututo ang mga tangang to.
Ito ang mga maling paniniwala na meron silang na nagtutulak sa kanila sa mga kapalpakan. Gaya ng nakita mo noong Oktubre 7, 2023. At pagkatapos, ginugupo sila, binubugbog, winawasak, hinihiya, tapos iiyak sila. Nasaan ang internasyonal na karapatang pantao? Nasaan ang internasyonal na batas? Diyos ko, pakitingnan mo ang masasamang Hudyo na ito. May mga tao talagang hindi natututo. Ang mga bato ay magsasalita o Muslim. Sa likod ko, mayroong isang. Mahilig ang mga Muslim sa kwentong ito. Totoong sinabi ito ni Muhammad. Walang tutol dyan, kahit sa mga nagpapanggap na moderatong Muslim. Darating sila at papatayin siya. May video ng mga mangangaral sa mga mosque sa Britannia na nananawagan ng tagumpay para sa Hamas. O Diyos, pagalingin mo ang aming mga puso laban sa mga sumasakop na Hudyo at sa bawat kaaway mo at ng mga Muslim. O Diyos, bawasan mo ang kanilang bilang, patayin mo sila ng walang pinipili, at huwag mong hayaang may matirang buhay sa kanila. Kahit sino sa kanila. Kaya ako sinasabi na kapag pinapangaralan ng mga taong itong Israel tungkol sa moralidad, tinatanong nila, ilang babae at bata na ang namatay? Sa totoo lang, ay mismo sa bilang ng Hamas, nasa 60,000 hanggang 65,000 kalahati sa kanila ay mga mandirigma ng Hamas. Kaya 1-to-1 ang ratio. Iyan ang isa sa pinakamagandang ratio ng sibilyan sa kalabang mandirigma na makikita mo sa isang urban na lugar. Nag-iingat talaga ang Israel na huwag pumatay ng mga sibilyan. Hindi ko sinasabing dahil lang sa kabutihan ng kanilang puso. Siguro nga, pero hindi ito nakakabuti para sa Israel. Hindi talaga ito nakakabuti para sa Israel. Gusto ng Israel na makamit ang mga layunin nito nang hindi pilupukaw ang lahat ng galit na natatanggap nito. Sa kabila ng lahat, marami pa rin silang natatanggap na galit. Tingnan mo kung anong paniniwala nila. Panoorin at pakinggan mo siya. O Diyos, pagalingin mo ang aming mga puso tungkol sa mga sumasakop na Hudyo at sa bawat kaaway mo at ng mga Muslim. O Diyos, bawasan mo ang kanilang bilang, patayin mo sila ng walang pinipili. Walang pinipili. At huwag hayaang may mabuhay sa kanila. Walang dapat maiwan, pati anak, asawa, kababaihan at matatanda. O Diyos, Panginoon namin, pangalatin mo sila, pahinain ang kanilang lakas, yanigin ang lupa sa ilalim nila, at papagiginawin ang dugo sa kanilang ugat. Gawin mo silang bihag ng mga Muslim. Mga alipin. Gawin mo silang mga alipin natin. Sila ay mga babaeng aliping sexual na kinikilala at pinapayagan ng lahat ng eskular ng Islam. Sige, si Muhammad ay kumuha ng mga aliping sexual sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang mga lalaki at pagkatapos ay kinukuha ang kanilang mga asawa o anak na babae. Sa sariling sanggunian ng Islam ang lahat na ito. Kita mo, isang normal na bagay sa klasikal na batas ng Islam na kapag ang mga Muslim ay nakipagdigmaan sa mga hindi Muslim, ang magiging resulta ng digmaan ay kung mananalo ang mga Muslim, kukunin nila ang mga nasamsam sa digmaan. Lahat ng kagamitan na naiwan, ang mga espada, kalasag, sibat, palaso, pana at lahat ng iyon, pero pati na rin ang mga tao. Kukunin nila ang mga tao bilang mga bihag, gaya ng maaring mangyari sa pagtatapos ng anumang digmaan. Pero nung mga panahong yon, wala pang maayos na sistema ng kulungan para sa mga bihag ng digmaan. At ang mga bihag ay ginawang mga alipin. At pagkatapos, ang mga babae ay kinukuha bilang mga bihag at inilalaan sa mga lalaking sundalo o ibinibenta ng hayagan sa pamilihan. Kung inilalaan sila sa isang lalaking sundalo, inaasahan na magkakaroon ng karapatang sexual ang sundalo sa kanya. Inaasahan na magkakaroon ng karapatang sexual ang lalaking sundalo sa kanya, parang asawa, ngunit ang kaibahan ay hindi siya malayan umalis. Sa normal na kalagayan, ang babae ay may sariling katayuan bilang malayang tao. Kaya iyon ang naging tradisyonal na batas Islamiko. Kaya iyon ang tradisyonal na batas Islamiko. Ngunit hindi rin nito pinapayagan ang mga Muslim na basta na lang gawin yon sa labas ng konteksto ng labanan. At basta na lang pumunta at dukutin ng mga babae sa paaralan o mga babae sa palengke o sa kahit anong ibang pagkakataon. Ito ang mga taong kakampi ng mga kaliwa, woke na mga baliw. Wala namang saysayan. Kung may simpatya ang mga Muslim sa mga komunista at LGBTQ na tao, sige, maiintindihan ko kung paano kayo magkakaroon ng alyansa. Pero mas galit ang mga Muslim sa mga LGBTQ na tao, sa mga may kulay lilang buhok,
at may singsing sa ilong ng mga kaliwang baliw kaysa sa kahit sinong konserbatibong taga-kanluran. At kaya mas lalo itong nagiging ironic at nakakalungkot sa parehong panahon. Matinding galit sa mga Hudyo at Israel na may nakaalarmang antisemitikong retorika. Paghihiganti mula sa mapaniil na mananakop ng mga Zionista. O Allah, yanigin mo ang lupa sa ilalim nila. O Allah, bawasan mo ang kanilang bilang, patayin mo sila ng walang pinipili at huwag mong hayaang may matirang buhay sa kanila. Inulit ng taong ito ang parehong dasal. Mukhang bahagi talaga ito ng panalangin. Ikinakalat ito. Tingnan mo, sinabi ng dalawang taong ito ang eksaktong parehong panalangin. Malinaw na ito ay isang nakasanayang panalangin at sila pa ang mga taong gusto mong makasama. Sa tingin ko, nakuha mo na ang punto. Kaya ganito ang mga uri ng taong namumuhay sa paligid natin. Ipinapahayag nila ang kanilang pananaw sa mundo at sila ang lumilika ng susunod na henerasyon ng mga radikal. Sila ang bumubuo ng bagong henerasyon ng puritanong Muslim. Hindi sila mga radikal na Islamista. Mga puritanong Muslim talaga sila. Dahil ito mismo ang itinuturo ng Islam. Ito rin mismo ang nakalaan ng Islam para sa kanluran. Ang Islam ay hindi isang mapagparayang ideolohiya. Tingnan mo ang 1,400 taong kasaysayan nito. Kahit saan, palaging may digmaan laban sa kanila. Tanungin ang mga Persyano nang dumating ang Islam sa Persya noong ika-7 siglo o ang mga Indiano. Mahigit 1,300 taon na may tunggalyan sila sa Islam mula nang tanggapin ang ilang Muslim. Natatangyang India dahil tinanggap nilang lahat ng uri ng tao. Tinanggap sa India ang mga Hudyo at Zoroastrian. Pero may isang komunidad na pinagsisisihan nilang tinanggap. Tama ang hula mo, ang mga tagasunod ng Islam. Kahit saan mapunta ang Islam, may digmaan laban sa kanila o sila ang sumasakop. May labanan sila sa India at sa kanluran naman mayon. At marami pang ibang bansa na lubos nitong nasakop, ibig sabihin, Hilagang Aprika, Gitnang Silangan, Syria. Ang mga bansang ito ay hindi dating Muslim. Tanungin mo ang sarili mo, masasakop ka ba? O patuloy lalaban sa kanila? Iwasan sila ng tuluyan? Sa kasama ang palad. Tapos na yon, dahil bukas palad silang tinatanggap ng mga politiko. Kaya kailangan mong harapin ang problemang ito. Pwede kang sumuko na lang at mamatay, o pwede kang tumayo at lumaban. Gaya ng ginagawa ng mga Indiano na patuloy na lumalaban sa kanila.